Hello mga loves! Meron akong pa-order. At dahil naubusan ako ng bilao at ilang pa mga ingredients, kailangan ko magpunta ng San Andres para doon na lang bumili. Imbis na sa bayan ng Llanera, kasi apurahan na talaga, kasi alas 9 ng umaga kailangan may deliver na. Isasabay ko na din ang pagbili ng ilang pang ingredients para sa lulutuin ko bukas. At narito na kami sa tulay tungo sa aking tagumpay, kampay! Laging tandaan na sa bawat pagsubok ay huwag dapat sumuko at mawala ng pag-asa dahil nariyan ng Panginoon na magbibigay ng tao na gagawin niyang tulay upang tayo ay matulungan. Sa buhay ng tao, hindi mawawala ang problema at ang sabi nga, kakambalan ng tao ang mga problema. Kaya tuloy lang ang buhay at heto na kami sa aming pagbibilhan. At uunahin ko ang bilihin ay ang mga gulay. Sos ko mga loves, talagang apakamahal na ng mga gulay. Alam niyo ba na ang repolyo na nabibili ng 40 pesos sa Talipapa at 25 pesos naman sa bayan ng San Jose sa may bagsakan, ngayon 120 pesos na ang kilo. Hindi naman pwedeng hindi mo lagyan ng gulay. Ang bawat lutuin ay ay ang gulay ang siyang kulay sa bawat lutuin. At ang sibuyas na kapag kami umaani, nabibili lang ng 30 to 40 kilo. Ngayon ay 180 na. Kaya ipagkaloob na ni Lord na maging magandang ani namin sa sibuyas at talagang mag-iimbak ako. At lumipat na nga ako sa kabilang tindahan para bumili ng ilan pang kailangan ko sa aking pagpapa-order. At ang order na ito ay order ni Berlang. Yan ang pangalan niya sa FB. Kwento nga lang mga loves, si Berlang ay kasama ko dati sa banda, all occasion kami noon, at madalas kami sa mga lamayan, yung halos wala na kaming pahinga. Orkestra sa gabi, birthday sa umaga hanggang sa hapon, at salamay naman sa susunod pang gabi. Ganyan umiikot ang buhay namin noon, halos hindi na kami nababahay, konting oras lang ang tulog, dumadating pa kami sa puntong kahit bumabagyo, tuloy pa rin ang tugtog. Pati sa araw ng Pasko at Bagong Taon, hindi namin tinatanggihan. Dahil ang rason, trabaho yan. At sasamantalahin ang pagkakataon habang may gusto magpatugtog. Meron pa yung kumakanta kami, may nagjojombagan sa tabi. Kami yung tulog sa araw at gising naman sa gabi. Shout out sa lahat ng mga nakasama ko noon sa banda. Madalas ang boses ko noon ay paos, pero tuloy pa rin ang pagkanta. Ginagawa kong candy ang luya. Sanay na sanay ako sa anghang na dulot nito. Kaya kahit ngayon, panguyain mo ako ng luya, ay wala akong pagtanggi. Hindi nga! At yung talagang sobrang sa puyat, pagsakyan ng sasakyan, talagang tulog lahat ng mga persons. Pero may driver kami na talagang mapagbiro at napakalakas mangasar. Shoutout sa'yo, pare Enteng Rosete, yung pag alam niyang tulog na kami, biulisan niyang pagtakbo, sabay bibiglang prepreno. At pag gano'n na nga, wala na matutulog at puro na lang kami tawanan. At may pagkakataon din na dahil wala na kaming tulog at puro na kami tugtog, sa mismong tugtugan na lang kami midlip. Sobrang nakakapagod talaga, pero hindi nalintana dahil importante, masaya ka sa ginagawa mo. At the same time, nakakabuhay naman talaga ng pamilya. At sa sobrang dami naming pinagsamahan ni Berlang, meron pa yung tumugtog kami sa simbahan. Sobrang pagod na talaga kami at antok na. Kung ilang tasa ng kape at ilang plato ng mais at butong pakwan ang inubos namin para mawala ang antok. Hanggang sa naisipan niyang magsuklay at sobrang antok na nga talaga, hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya. Buti na lang nakita ko, kung hindi, sumubsob na sana siya. At nangyari nga yun, sobra kaming tawa ng tawa at effective naman dahil nawala ang aming antok. Alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, biglang tumawag ang aking ninang Marcia Salvador Santos. May tugtog daw kami sa kuya po, no choice na. At yun, wala na kaming time para umuwi para magbihis. Ang worst mga loves, lahat kami ay nakadamit kulay pula. Sobra talaga nakakatawa at hindi namin alam ang aming gagawin, pero eka nga, the show must go on. At sa mga pangyayaring yun, lalo kami naging close ni Berlang. Sa ngayon, hindi man kami ganong nagkikita at nagkakausap ni Berlang. Sa puso't isipan namin ay alam namin sa isa't isa kung gaano kahalaga ang aming pagkakaibigan. Maraming salamat, me!